Medyo kahapon pa yata na-post itong video na ito na kung saan nangaasar itong si Kiko Barzaga sa loob ng plenary hall. Tila kinakamusta niya kung ano na daw ang nangyari sa Tito Romualdez ni Congressman Marcos. Si Barzaga ay nabigyan ng suspension dahilan sa mga post nito sa kanyang social media accounts na parang nakaka-insulto daw itong ginagawa ni Barzaga. Medyo nakakapikon talaga kung ating pagbabatayan patungkol sa mga kapwa nito politician o mga congressman. So bago po natin ipagpatuloy itong pagbabahagi ng ating video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated po kayo sa mga video nating ina-upload sa channel na ito. Ngayon ipaparinig ko muna sa inyo itong video na ito ni about sa news patungkol kay Representative Kiko Barzaga ng 4th District ng Cavite. Subukan nyo na magtumayo. Sa loob po siya ng plenary session nun. Meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Gusto na yung kasi dito Romualdez mo? Ayaw sumagot. Natalikuran lang siya ni Sandro eh. Si Garin yung pumigil na yan. Rep Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 6 na pong araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of a penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries. Itong si Kiko Barzaga ay may mga post pala ito sa kanyang social media accounts na kung saan ay mukhang patama rin sa kapwa niya mga congressman at ilang mga empleyado ng ating gobyerno ayon dito sa balitang ito. At kung ating iisipin ay parang pinupukaw lang din niya yung mga natutulog nating mga leader. At yun nga, ang nabasa ko nga sa ilan pang mga post dyan na bakit ito ang inuuna ng ating mga kongresista na ito na wala namang kung tutusin ay totoo naman yung mga sinasabi dito ni Barzaga, kaya lang medyo magaspang lang ang pagkaka-deliver niya at medyo nakakapikon talaga kung ating titingnan. Pero kung ating talagang bibigyan din ng kanyang mga rito, parang pinupukaw lang din niya yung mga ilan nating leader gobyerno na gumagawa ng hindi kanais-nais. At para nga sa mga ilan din na nagkokomento, bakit inuuna itong ganitong problema kaysa sa problema sa corruption na kung saan ay involved din ang ilang mga opisyal ng ating gobyerno at ang ilang mga matataas na leader ng ating pamahalaan. So dahil dyan, nasuspende yata ng 60 days itong si Congressman Kiko Barzaga. Kamakailan ko pa ito na napapanood at hindi ko lang bigyan ng focus para gawa ng video, kaya sa ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ituloy muna natin yung panonood dito sa video na ito. Allowances. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresista ang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi
Sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that Grabe no. Nagsasalita si Kiko Barzaga, bigla siyang pinatayan ng microphone. So, ganito na ba talaga ang ano natin, no? Parang parang wala ng freedom ang mga tao sa ating bansa at itong si Barzaga may mga ang kanyang inilabas kung iisipin ko totoo ngayong mga kailang may mga rules kasi na dapat sinusunod sa loob din ng kamera at yun ang hindi mo na naisip ni Barzaga. Doon lang siya medyo hindi ako talaga ayon doon sa ginawa niyang ganun. Dapat lumagay siya sa tamang lugar para hindi siya mabigyan ng ganung penalty. So sa bagay naman ng kanyang mga sinasabi at mga ginagawa sa kanyang social media ay kung titingnan ko rin parang totoo naman na talagang nangyayari yun. Ang ano lang doon ay siyempre na-open yung ibang mga opisyal at siguro sinisilipan din siya kung ano ang maibibigay na penalty sa kanya para matigil itong mga biro mo ito nagsasalita siya sa kamera bigla siyang pinatayan ng microphone. the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum and we have accorded him that. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresista ang boto ng hindi pabor sa committee report. Ang boto ko ay no, hindi dahil perfecto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon, habol lang natin nabuha ang committee report na ito, hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Habang suspendido, walang sweldo ang awat si Barzaga. Kayo po na Grabe na talaga ang nangyayari sa gobyerno natin na ito, no? Masyado, hindi natin alam, parang sinasabi pa nilang parang napaka-perfecto ito si Kaka Barzaga, pero yung mga dumidepensa din ng mga kanilang mga sariling mga opinion, basta tingnan nyo naman kung paano sila mag-deliver ng kanilang mga salita, no? Parang napaka-perfecto din nila para sa akin. Pare-pareho lang kung tutuusin itong si Barzaga, para sa akin na totoo ang kanyang mga sinasabi sa kanyang social media accounts. Yun nga lang, medyo na ano lang sila siguro, kaya yun, sinisilipan nila kung anong maibibigay nilang penalty talaga dito sa taong ito. Ito yung isa sa mga post na talagang medyo medyo against sa mga Marcos sa mga post niya kaya siguro napag-initan din ito si Representative Kiko Barzaga. Ayan sa akin. Yung post niya yan sa kanyang social media accounts. So basahin ko yung message niya rito. President Marcos Sr.'s downfall did not begin until the death of Ninoy Aquino, while President Marcos Jr.'s administration is very unstable. He will not be removed until something more drastic happens, and my death may be the catalyst for that revolution. Yan ang mga post niya dito sa kanyang social media accounts. Kasi kaya ko binalikan ito kasi nga hindi niyo ba napansin na yun nga, si Sandro Marcos yung kine-question niya kung ano na daw yung nangyari doon sa kaso ng Tito Romualdez nito. So, ibig sabihin noon, si Martin Romualdez yung kine-question niya doon. Response to a statement made by PCO Claire Castro. Ito kay Barzaga pa rin na posto. Ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Ayun. Alam niyo kung sino yung niya? Ayan si nakamaskara pero alam niyo na siguro may caption naman sa baba nakalagay dito.
Kasalanan ko ba na nagnakaw ng bilyon-bilyon si Marcos? Claire Castro, Palace Press Officer, nakalagay dyan. Yan ang dahilan, isa sa dahilan kaya napag-initan itong si Barzaga sa kanyang doon sa loob ng plenary hall ng Kongreso o ng House of Representatives. Marami siyang post dito talagang kontra talaga sa mga Marcos eh. Yan, The public already distrust Marcos. You cannot steal hundreds of billions from the people you promise to serve and expect no one to speak out against you. Yan ang mga post niya, diba? Oh. Puro ano eh, patama talaga sa administration ni President Bongbong Marcos itong kanyang ginagawa sa kanyang social media accounts. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya binigyan ng penalty doon sa kanyang mga ginagawa. At yun nga, parang nakakasira ng imahe ng mga House of Representatives ayon doon sa news nating napanood. Parang normal na lang ito eh. Kaya lang, siguro hindi nila, kasi nga isa rin siyang kongresista at daron siya sa kasama nila. Pero para sa akin, nagpapakatuto itong si Kiko Barzaga. Ito yung opinion niya ito na talagang inilalabas niya sa pamamagitan ng social media. At yun, siyempre, may mga patama talaga ito dito isa pa. Itong kay Ralph Recto naman. Respond to a statement made by Executive Secretary Ralph Recto. Pagkakataon na bumuo ng mas mabuti, mas malilit at mas epektibong pamahalaan. Ayun. 3 taong presidente na si Marcos, ngayon lang niya naisip yan. Yun ang sabi niya ni Barzaga. Yan. So yun, kaya siguro nga talaga siya napag-initan at hindi nakaduda-duda yun. Siyempre, alam natin. Ganun talaga, panapanahon, kung sino ang nasa posisyon, hindi yun ang powerful, di ba? So, ganun lang yun. Salamat pong muli sa inyong panonood. Kung nais nyo rin pong magbigay ng inyong opinion, reaction, kaugnay ng ating binabahaging video, bukas po ang ating channel, maging ang ating video na ito, na mag-post po kayo ng inyong comment sa comment section mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.